na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan A-Tri-Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, iwana at kaugalian at hindi dinikta ng A-Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang umaga, congratulations. Tagahanga mo kami, hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Kaya talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy, Lapid, fire! Percy, Lapid, fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa lapid fire, walang sinisino. Percy, Lapid, fire! Makapal man ang iyong mukha, sa lapid fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa lapid fire, walang sinisino. Percy, Lapid, fire! 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 Percy! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami, hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Kaya talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. So all the while, because of her propensity for sex, ayun. Ngayon lang ako nakita ng babae na lumabas sa buong social media na kangiti pang buong. Parang mura ko yung hitabo. Na kung nanday ko yan, bariling ko. Magandang umaga po mga kaibigan. Muli po kaming mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Babati kami sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon sa DZRJ Radio Bandido. Sa mga nanonood sa atin sa Cable Link TV Channel 7, ang inyong himpilan A-Tri TV. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Palasca. Sa mga nais pong tumawag, ang ating pong landline ay 4120288. Meron din po tayong 997-7589. At ang ating text line ay
0998-8910. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Palagay ko po naman ay narinig niyo yun, ano? Yung kanina. Pakiulit nga. Pakiulit. Once more. Ang ganda. So all the while, because of her propensity for sex, ayun. Ngayon ako nakita ng babae na lumabas sa buong social media na kangiti pang buang. Parang mura ko yung hitabo. Na kung nanay ko yan, barilin ko. So, paano yung nanay ni Pacquiao? Ben, mga kaibigan, yun nga ho sinasabi, di man natin naiintindihan yung iba ron. Sa sinabi po ni Presidente Duterte, ito may kaugnayan kay De Lima. Talagang ang ginagawa, ito tanong namin sa inyo. Dito po sa paglabas ng mga katotohanan laban sa kanya, at hanggang ngayon hindi niya ma-issue yung kanyang testigo, yung mga statement ng kanyang testigo. Kumbaga sa basketball po, dribble tayo ng dribble dyan sa Senado, wala naman ma-issue si Matubato, mga kaibigan, kahit isa. Kakalat. Ang sabi ni Secretary Vitaliano Aguirre, meron na silang sapat na mga ebidensya base nga po sa mga testimony ng mga tumistigo. Yung bang si General Benjamin Magalong, pasagsubalihan natin, ang salita nun, dahil sa credibility niya, tumibay yung testigo, yung testimonya naman ng mga testigo. Nung una, kinu-question pa ng iba yun, di ba? Kesyo yan daw mga yan, may mga bilanggo. Bakit? Kung mo ba na bilanggo, hindi na pwede magsalita ng katotohanan. Sa totoo lang, sa bilangguan, bawal magsinungaling. Tanungin niyo si Robin Padilla. Si Robin Padilla, marami maikukwento dyan ngayon, eto ho. Sabi, enough ang evidence, pero ang gusto raw nila, sana, iniintay nila, ngayong araw yata na ito, nakatakdang lumabas, yung AMLAC. Yung resulta ng request ng DOJ sa AMLAC na i-provide sa kanila yung mga yung mga bank accounts na suspetsang pinagdalhan ng mga perang nanggaling sa droga. Kaya mangingisay dito si De Lima, kaya nagpapasaklolo na nga po sa Supreme Court. Ano pakialam ng Supreme Court sa kaso mo? Ba't may kaso ka na ba? Ba't ka pupunta? Very highly questionable yung protection ka sa Supreme Court, wala ka pang demanda sa piskal Ano pakialam ng Supreme Court sa'yo? Anong jurisdiction sa'yo ng Supreme Court? Premature. Mga kaibigan, ano tawag mo dyan? Nagpapanik. Napapraning na, mga kaibigan. Dahil dyan, alam naman natin kahit na hindi natin siya katabing matulog, at saka ayoko makatabi sa pagtulog yan. Naghihilik yan Si De Lima, naghihilik kung matulog yan. Ganyan, diba? Ang lakas maghilik niyan. Ngayon, ang sa akin, ito ang tanongin ninyo. Sinabi niya na tinatakot siya ng mga text. Ikaw, pag public official ka, talagang given yung panganib sa buhay mo. Kaya nga yung iba, ikaw nga, sangkaterba security mo, di ba? Noong nakaupo ka, akala mo walang katapusan yun. Ngayon, eto sa harap po nito, yung mga pangapanganib, hindi natin alam kung ploy yan Ngayon, yung sa Supreme Court, isa lang ang maliwanag doon. Yung Supreme Court talagang kasama yan sa plano dahil natalo si Grace po Yun ang gusto yun ang paborito nilang maging presidente sana kaya nga
pinayagan nilang tumakbo kahit labag sa batas na yung foundling na stateless, mga kaibigan, magpresidente ng Pilipinas. Bawal sa batas yun. Pinayagan ng Korte Suprema, natalo, mga kaibigan. So wala silang magawa dahil ang laki ng agwat ni Duterte. So anong gagawin nila? Ang option nila is i-destabilize ang gobyerno. Bakit nila gagawin yun? Si De Lima. Yun nga ang pakay ni De Lima, kaya siya nagpatawag ng investigasyon eh. Bakit? Gagamitin niyang kumot. Gusto niya maglingkod sa interes niya yung Senado. Imbes na siya maglingkod sa Senado. Baliktado eh. Pinagsisilbi niya yung gobyerno sa kanyang interes. At habang tayo nagbabayad pa ng sweldo niya, magbabayad tayo ng sweldo niyan eh. Pagkatapos sa sarili niya lang gagamitin niya yan, hindi natin siya pinasweldo. Hindi ka napunta sa Senado para ang paglingkuran mo, sarili mo. Kung hindi, itong bansang Pilipinas. Ngayon, ginagamit niya yan. Baka ito ang pwede niyang maging cover up para i-preempt yung investigasyon sa kanya. Ang ginagawa lang naman niya, inunahan niya eh. Gusto niya, akala niya, kakagatin ng publiko. Akala niya magkiklik. Yung testigo. Unang-una, paano magkiklik yung hinduropot na si Matubatong yan? Pumunta yan sa CHR, Department of Justice Secretary ka na. Ano ang ginawa ng CHR? Tinulungan ba yan? Hindi. Kasi po, pwede mong kasuhan yung CHR kung yan tinulungan. Katulad ng ginagawa mo ngayon. Bakit? Kasi kinukondinan ninyo yung extrajudicial killing. Ano ba ibig sabihin ng extrajudicial killing? Ang ibig sabihin, yung mga taong pinagsususpechahan na may ginawang krimen, kasalanan sa batas, hindi mo idinaan sa proseso, kundi tinapos mo yung buhay ng tao. Tinuldukan mo yung buhay nang hindi mo siya idinaan sa proseso para panagutan ang kanyang kasalanan. Ganon, di ba? Yun ang extrajudicial killing. Parang salvage. Kapatid ng salvage yan eh. Ngayon, eto, nangangamba si De Lima. Nagpapanika. Ibino-broadcast mo kung saan na kesyo ikaw lilipat na ng bahay pagkatapos na tumanggap ka ng mga text. Bunsod ng pagkakasiwalat ng number mo sa testimonya ng testigo sa Kongreso. Pati raw bahay niya, pati mga kapitbahay niya, gusto niya pangakutin, pati simpatsya ng mga kapitbahay niya, kakanag ka rin niya sa problema niya. Bakit ka nagkaganyan? Ang totoo niyan, si De Lima gumawa ng multo eh. Na ngayon, siya ngayon ang natatakot doon sa ginawa niyang multo. Yun. Nag-boomerang sa kanya. Naintindihan niyo ba, mga kaibigan? Ano nangyari ngayon? Lahat ng pwede niyang magamit para maiwasan niya yung criminal prosecution. Yun ang talagang totoo nun eh. Dahil alam naman niya eh. Kinakausap niya yung mga dati niyang tauhan sa DOJ. Siyempre, mga nakinabang sa kanya, lalo yung mga na-appoint. Ako nga, duda dyan sa pagkakabaliktad ng kaso ni Marcelino na una na palang na-dismiss siya pagkatapos, pinail. Binaliktad ng ibang piskal. Bakit? Baka gawa ni De Lima yan eh. Si De Lima rin ang nag-udyo kasi naging tao niya yung nag-file yan eh. Mga kaibigan, mga sip-sip buto yun eh. Hindi mo malaman ngayon kung yan po ay sinadya para na sa ganon, ibintang niya, magamit niya ang bintang kay Presidente Duterte. Bakit ito? Kahapon pinakikita niya text ni Marcelino. Text daw ito doon sa Mista. Tapos, ni-reveal niya ron yung text. Privileged communication yun.
unang-una, in the first place, hindi sa kanya tinext yun. Ipinorward lang sa kanya nung pinagpadala nung text. Kaya ang sabi ni Marcelino, kanina napapakinggan ko, ang sabi ko bakit nyo nilabas yan? Wala namang kinalaman sa yan. Sa kaso niya yan. Di ba? Pinag-uusapan. Ngayon, mga kaibigan, pananagutan niya yan. Hindi ba yan, pagsalakay sa privacy ng ibang tao yan? Hindi ba? Hindi naman sa kanya tinex Mga kaibigan, yan po, ha? So, si Dilima, kitang-kita na walang lulusutan Huwag niyang sabihin na abogado siya Alam niya yan na hindi pwede yan mga ginagawa niyang mga pagsasalita niya pupunta sa Supreme Court. Bakit ka entertainin ng Supreme Court? Kung sa bagay, siraulo nung nakaupo dyan. Di ba? Bakit to, mga kaibigan? Wala ka pang kaso. Anong jurisdiction meron sa iyo, Korte Suprema? Ha? Para magkaroon siya, may kaso ka na ba? Wala pa naman. Nireklamo nga, wala pa Complain, wala pa Dinidinig pa nga yung issue laban sa iyo. Kung masasampahan ka. At ang sabi ng Department of Justice, sapat yung ebidensya Lalo na kung makikipagtulungan sa kanila ang AMLA para i-provide yung mga information na kailangan, mga documentary evidence na gagamitin sa pagsasampa ng kaso para mas lalong maging matibay. Yun lamang testimonya ni Benjamin Magalong Ang tibay na nun haligi yun sana kung basta-basta lang na tao si Magalong, hindi, bakit naging matibay? Hindi dahil siya ay isang opisyal ng PNP. Kasi si Magalong ay nakapagpundar ng magandang kredibilidad, mga kaibigan. Ibig sabihin nga, yung kredibilidad niya, yung kanyang testimony, pwede mo sabihin ginto. Pwede mong isanla. Maisasanla mong pananalita nitong taong ito. Sa ibang kahulugan, pwede nating ipangutang ito. Yung taong may credibility, pag nangako, hindi ba sinasabi natin, maisasanla o maipangungutang mo yung salita ng isang tao. Hindi ba? Ganun yun ngayon, ganun po yung testimony ni Magalong. Matindi yun, yung pinakawalan niya. Kasi lumalabas, sinabutahin nila yung Oplan Kronos. Nagagawin nila. Yun yung nag-gather sila ng mga ebidensya, pinagsikapan yun. Di ba? Ngayon, nung makarating sa kaalaman ni Dilima, minani obra siya. Pinwera siya. Gumawa sila ng eksena. Ngayon, sasabihin mo, si JB Sebastian asset ng gobyerno. Kasi, akala nila, ito yun malalagay ngayon, magiging vulnerable ngayon si JB, di ba? Dahil ayaw tumistigo At saka, natatakot siya, ang unang statement ni Dilima dyan, si JB Sebastian, sa bandang uli, ito titistigo laban sa kanya mga kaibigan. Kaya pinalulutang niya na ito raw ay asset ng gobyerno. Hindi asset ng gobyerno yan, asset mo yan. Asset nyo yan. Ginamit mong asset yan. Yun ang lumalabas sa testimony. Yung sa'yo kwento Yung sa'yo, walang magko-corroborate nun sa'yo Kamukha nung statement ni Motobato, walang ibang nagsasabi na totoo yung sinasabi niya. Hindi katulad nito mga testigo na iniharap ng Department of Justice sa House Investigation, mga kaibigan, pinatunayan ni General Magalong Hindi nga yung sinasabi nila, pero lumilitaw, sinabutay yung kanyang operation, doon lahat nagkabukuhan na iniwan niya si JB ron para maikamada yung sindikato
lahat papunta sa kanya. Yun, makopo. Ha? Money over niya, maidisenyo nila na bumagsak sa kanila lahat yung pera. Yun. Yung kikitain sa sindikato sa loob po ng NBP. Yan mga kaibigan. Sabi nga ni Presidente Duterte, all the while, because of her propensity for sex. Ayun. Hilig. Ngayon lang niya ako nakakita ng babaeng lumabas sa buong social media, nakangiti pa ang buwang. Parang walang nahitabo. Parang siguro, walang nangyari. Oo. Parang normal lang. Baliwala. Meron pang PI ito. At sabi po ni Pangulong Duterte, kung nanay ko yun, bariling ko. Ngayon, hindi naman niya sinabing nanay ko siya, Alin Junesia. Ito mga kaibigan, sex. Ang sabi ni Presidente Duterte, pinabayan mo ang bansa dahil sa sobrang hilig mo sa sex na yan ang inuna mo kaysa yung kapakanan ng bayan. Wala namang natapos na kaso yan Puro daldal yan, kaya nga tawag yan, daldalima mga kaibigan, tinawag kong daldalima yan Isipin ninyo, kasi walang natapos na kaso yan. At kung meron na isang pang kaso yan, blunder ang inabot Sumalto Binangketa kasi, yung mga kaso, nagyabang lang. Makapagpal. Yun na lang pagbibintang niya kay Presidente Duterte at saka ito si Motobato. Ang tagal na niyan. Yung una, sa CHR pa lang siya, siya? Gusto na niyang magtanghal ng kanya sarili. Dahil nung ma-appoint pa lang, ambisyon na, tumakbo kagad. Di ba? Nag-imbestiga, DDS daw, Death Squad. Yung pala Dilima Drug Syndicate pala yan. Ang kababagsakan niyang DDS. Di ba? Ano nangyari? Nakapag-file ba ng kaso? Wala Gano'ng katagal yun? Gano'ng katagal siya naging comfort room sa administrasyon ni Gloria? Oo. Halos sa 6 na taon. Kung naging pala ito, OFW ito, magiging overseas comfort women to Oo. Tsaka yung mga akusasyon na yan, hindi niya sinasagot yan. Hindi niya kinakaila, dinidinay. Ang pinipresent niya, sarili niya lagi. Ako'y tinakot Ako'y kawawa. Ibig niya sabihin, ako'y kawawa. Kawawa na ako. Eto, tatanungin ko kayo. Dahil sa lumabas na mga ebidensya at patuloy pang nadadagdagan ang mga ebidensya, alam ni Dilima na masikip na ang dibdib niya, ang mundo niya, ang daigdig niya, hindi yung dibdib. Puro dibdib nga yan At saka masikip yung mundo niya. Masikip. Hindi yung Hindi maluwang. Siya po'y maliit, pero maluwang. Kaya lang yung daigdig masikip. Ngayon, sumisikip ang daigdig niya. Sino ang dapat sisihin? Siya. Meron bang iba? Wala. At ito pa pinakamasamang ginawa ni Dilima. Akalain mo binulgar niya si Inoy may kinalaman sa droga? Kahapon? Hindi ba? Na ang tinutukoy daw na top yellow official, si Inoy daw yun. Isipin mo yan. Mga kaibigan, ba't mo pinangalanan si Inoy? Wala naman sinasabi pa kung sino dahil ongoing pa yung pangangalap ng mga ebidensya. Sinabi naman niya ni General Aguirre, binabalidate, nire-validate pa yung mga information. Bakit mo pinangalanan si Noynoy? Di ba? Kung di kayo guilty. Yan po, kung ako si Noynoy, tatadyakan ko nito. Di ba? Ngayon, tatakbo ka sa Supreme Court. Ano pakialam sa'yo ng Supreme Court? Ang pwedeng pakialaman yan, kung may sabuatan kayo. Mangingilam sila sa kaso mo. Kaso mo yan
Walang niya ka eh. Pumasok-pasok ka dyan. Gusto mo lahat, kalagkarin mo, ngayon pinananagot ka sa batas. Gusto mo, damayan ka ng lahat. Eh, ikaw ang kumita dyan eh. Di ba? Bakit ganun kayo? Sasabihin mo, extrajudicial. Eh, ito ngayon ang proseso. Tinatawag ka sa Kongreso, ayaw mo. Wala naman ako niyang mapapala dyan eh. Kasi lahat yan eh. Eh, ganito, ganun yan eh. Ano, yung ba ang katotohanan, kaya ayaw niyang marap? Hindi. Bakit? Takot siya. Ba't siya natatakot? Kasi wala siyang isasagot. Wala. Kung may isasagot ho yan, marami na sana tayo napiga. Tapos pagbibintangan yung Kongreso raw, eh bakit daw ang nagko-cross-examine si Aguirre? Wala namang cross-examine si Aguirre doon eh. Kahit tignan nyo eh. Ang kinocross niya ron yung affidavit para ma-determine kung yung isasagot nung verbal, sa tanong na verbal, eh talagang alam nung pumirma, nag-execute ng affidavit, na yun nga yung kanyang salaysay. Ganin yun. Pagkatapos, at saka sila pinatatanong sa mga congressman. Pinakamagandang committee hearing nga na narinig ko yan eh, inquiry. Maayos eh. Kasi walang gulo eh. Pagka walang basis, tinan mo yung kay Motobato, walang affidavit. Saan? Halo-halo ngayon yung tanong. Hindi niya ngayon masagot ng diretso. Sino sumasagot? Si Dilima eh. Tinatanong si Motobato, sasaluhin niya yung sagot. Mga kaibigan, may tawag tayo mula po kay Ginoong Bato o Ginang Boots Simpas ng Paranaque. Sa line 1, magandang umaga po. Hello? Masama yung linya. Hello? Masama ang linya. Masama. Ha? Hello? Hello? Ha? Wala. Ay pumasok? Hello? Ay ba pumasok? Tuwagin mo si Dilima. Masikip eh. Mga kaibigan, ngayon ito, tatanungin ko kayo, sa harap po nitong mga pag-iwas na lang itong ginagawa ni Dilima. Ngayon, doon po sa panig ng gobyerno, sapat ang ebidensya, sabi. Ito ngayon, naghahanap na si Dilima ng option. Yun ang totoo niyan. Inihahanda na niya kung ano yung mga last-ditch effort na kanilang gagawin. At kung paano niya sakasakaling sukol na siya at wala na siyang tatakbuhan, ano ang gagawin niya? Ano ang option ni Dilima? A, magpapakamatay. Ito, kayo pumili. B, magtatago. C, magpapa-hospital. 4, lalabas na talaga ng bansa ito. Mga kaibigan. O baka may gusto pa kayong idagdag doon. Ibang alternative. Ano ang option? Nalalabing option ni Dilima dito. Hindi na ho option yan yung investigasyon niya kasi buko na eh. Buko. Na yung investigasyon niya, ginawa niya yan para i-preempt katulad ng ginawa niya sa Oplan Kronos. Isabotage yung Oplan Kronos. Akala niya magagawa niya yun dito sa investigasyon laban sa kanya. Sabi ko sa inyo, yung katalinuhan, yung pinag-aralan, dapat yan gamitin mo sa interes ng taong bayan bilang public official. Kasi baliwala lahat yan, kahit saan ka pa nagtapos, ano pa pinag-aralan mo, gagamitin mo naman yan laban sa mamamayan mo. Habang nasa puder ka ng kapangyarihan, ano mangyayari sa iyo pagdating ng araw? Ayan ang mangyayari sa iyo. Pag pinapananagot ka na, wala na sa batas yung mga sinasabi mo. Wala na rin sa rule of law. Kinukondena ninyo, inconsistent kayo sa inyong stand laban sa extrajudicial killing. Bakit?
kinukundinan nyo ron yung hindi pagdaan sa proseso. Pagkatapos, ikaw itong mambabatas kang naturingan, pamandin. Ha? Ikaw itong ayaw mo ngayon sumailalim sa proseso. Ang gusto mo, sila sasailalim sa'yo. Ha? Ano malalanghap nyo? Naku, Diyos ko. Ang bigat to. Mahagutak pa yan. Oo, para kang pumasok sa kuweba. May makakasalubong ka rin kutsero. Ayan, si Bal ng New Jersey. Si Bal. Nasa linya po natin, no? Mga kaibigan, sa line 2. Pakinggan natin si Bal, ha? Bal? Magandang umaga, Bal. Hello? Hello? Bal. Bal? Hello? Bal? Umaga. Is this a program of Percy Lapid? Opo, sino po ito? Ito po si Louie Mercado Opo. ng Metro Manila for Duterte Movement, MDM. Opo. Bago ako mag-umpisa, babatiin ko lang aming Secretary General si Mr. Manny Dadulia. Ngayon, Ka-Percy, hindi mo na itatanong, kaibigan ko si Amay Bisaya. Ngayon, si Amay Bisaya, kaya naman siya nag-alis ng suporta kay Grace po, dahil labisto na niya si Grace po. Hindi kaya siya nag-alis na suporta kay Grace po, nanalo si Duterte. Yun ang totoo nun. We have to admit that too, because that is the plain truth. Kasi ako, from the very start, Duterte ko, alam nila yan eh. Ngayon, ang punto ko dito, Ka-Percy, no? Kasi meron tayong tinatawag sa batas na substantial evidence. Yun ang, that is the required quantum of proof, para mag-build up ng administrative case against any public officer. At ang pagiging Secretary of Justice, pagiging police, pagiging senador, pagiging congressman, any position classified dyan as public officer. Ngayon, kapag meron ng substantial evidence, pwede ka nang mag-file ng administrative case. Ngayon, yung substantial evidence na yan, napalitaw na during the last 2 hearings conducted by the House of Representatives. Tama kayo, pero narinig ko kanina si Secretary Aguirre, sabi niya, sana makuha na yung hinihiling nilang dokumento sa AMLA para mas matibay. Kahit na kahit wala na yon, based on the... sufficient na nga, ibig sabihin, sapat na. Pero gusto pa nila mas matibay kasi gusto nila airtight yung kaso. All the more that it will strengthen the administrative case we file against her. Doon naman tayo sa criminal aspect. Criminal aspect, sabi nga ng ating kagalang-galang na senador from Cavite, incidentally, ako na may Caviteño rin, sabi niya, doon sa nadinig ko sa 2 hearing na conducted by the House of Representatives, sabi ni Senator Lacson, based on my experience, dahil takal-takal kung naging police, naging PNP chief, etc., talagang na-establish na yung probable cause. And therefore, ready na rin tayo dapat para mag-file ng criminal case against her. What is the nature of the criminal complaint? Palagay ko, magpopol yung criminal complaint ng violation ng RA 3019 at saka yung violation ng RA 9165. Yung RA 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practice Law. Yung namang RA 9165, that is the 2002 Comprehensive Dangerous Drugs Act. Palagay ko meron na tayong tinatawag na probable cause of prima facie evidence na mag-establish not ng proof beyond reasonable doubt, but yung probable cause. The filing of criminal information for violation of the law. Salamat po. Thank you very much, Opo. Nasa line 2 naman natin si Bal ng New Jersey. Galing pa sa New Jersey sa Estados Unidos. Bal, magandang umaga, Bal. Bal? Wala. Hindi makapa... Hello, Percy. Hello, Bal. Hello, Percy. Bal. Hello. Bal. Wala. Hello. Bal, okay. Hello, Percy. On the air na. Narinig mo ako? Narinig ka na namin. Okay. Yeah, salamat. Kakagulit na tayo ko makapasok maliwanag naman yung reception, Maliwanag kayo rito, Maliwanag na maliwanag. Okay. Ano yung mga option na binigay mo na gagawin na dilema? Magtatago, 2, magpapatiwakal,
3, magpapa-hospital, magkakasakit di ba? Papa-hospital. Wheelchair yan. Pang-apat mangingibang bansa ito. So, may naisip ako yung pang-5 Ano? Yung pang-5 niyan magtuturo na yan. Hindi. Kinaladkad na nga si Noynoy, di ba? Wala naman nagbabanggit sa pangalan ni Noynoy. Ang sinasabi nga, dahil may top yellow official pa raw, na mas mataas na involved dito, akalain mo sinabi niya si Noynoy daw yun. Ba't mo sinabi yun? Ito na yan. Dahil sinabi ni Aguirre, meron pa kaming nire-validate na mga information. Hindi hinto kay Dilima, kundi may mas mataas pa. Nakita ko yung deliberation kanina sa Senado. Pinresent na naman si Motabato na very desperate na yung moves niya. Tumatayo siyang maganda. Si Pacquiao mas magaling pa to kay Lito Lapid Oo naman. Sinabi rin ni Pacquiao kanina na tayo mga senador dito, hindi tayo abogado ng mga pinipresentang witness dito Tayo lang ay taga-tanong. Si Pacquiao may sentido común Ngayon kagabi napatawag ako dahil gusto kong ibigay yung feedback ng yung mga matataas na opisyal kasama si Dilima, yung ginagawa nila sa mga preso, no? Yung mga preso wala talagang ka-choice yan Para bang parang naggulong ka ng isang alagang aso sa bahay mo, sa kulungan mo. Yung gutumin mo yung aso, yung i-deprive mo ng kain, tapos para lalong tumapang. Yun ang ginagawa nila sa mga preso. Parang yung panahon ng mga gladiators noon, 'di ba, para for the sake of fun ng mga senators no sa arena. Kumukuha sila ng mga gladiators, tapos yung mga ginugutom nila yung leon doon para lalong mas bumagsik. Para mas lalong maging fun at masyadong maging bloody sa kanilang kasiyahan. Ang problema ginagawa ko lang ng dakdak si Dilima. Wala siyang nasasagot Nilalayo niyang pilit yung usapan ang usapan, sabi ninyo, extrajudicial killing. Di ba ibig sabihin nun hindi dumaan sa due process? Yeah. Nag-result sa extrajudicial killing, di ba ho? Bakit siya ayaw yung dumaan sa proseso? Pinatatawag siya sa Kongreso. Trabaho niya rin yun bilang mambabatas. Katulad ng ginagawa niya kay Motabato, batay niya sumipot doon kung may isasagot siya. Kahit na anong kasinungalingan pa sabihin sa kanya ron, kung totoo sinasabi niya, wala kang dapat na yung ikatakutan. Yun nga ang proper forum para idepensa mo ang sarili mo sa harap ng na kinukundina ka ngayon ng sambayan ng Pilipino. Buong bansa na yung humaharap sa kanya di ba? Tapos itong makikita mo yung yung sa representatives, yung lahat ng tumistigo doon. Parang orkestra Isa tugtog, isa tono, isang kumpas, isang tempo. Ang daming member ng orkestra, di ba? Ikaw musikero ka, di ba? So sa isang orkestra, pag mayroong isang nawala sa tono, kahit yung piccolo lang, malalaman ng conductor Pero sila, pare-pareho ang tono nila, pare-pareho ang tempo, pare-pareho nota. At hindi yun. Nagko-corroborate ng istorya nila si General Magalong. Sino ito? Credible, credible witness yan kasi mataas ang pagtingin dyan kay Magalong ng kahit sino, kahit sa media narinig ko nga Samantalang dito kay Motabato, soloista, nagsosolo ka lang, sintonado pa, nag-iisa ka na nga lang, sintonado pa yung pagkanta mo. Kumbaga sa sasakyan yan, sa sasakyan, Bal, si Motabato, si Dilima, tsaka to si Motabato, pumasok sa one way. Ayun, bumangga. One way yung pinasok Kasi sa kanya lang naka-disenyo yun sa protection niya Di ba one way yun? Yeah.
Kaya hindi nasunod yung script nila eh. Kaya hindi magkakaroon ng harmony yung kanilang pagbibigay ng na statement ni Mutabato. Kahit yung sa sarili niya, hindi niya mapatunayan na ito sinabi ko, ito sinulat ko. Nagpapanggap si De Lima na kaya niyang mag-orchestrate. Ayun. Right. Sumabog sa mukha niya. Ha? At saka hindi ko lang kung nag-agree ka sa akin sa pananaw ko lang. Maganda yung pagkakahawak ni Gordon lately kung paano niya finir yung hearing, di ba? Maayos niya na di-deliver niya yung pagkakabigay niya na ngayon ng direksyon sa investigation. Hindi, sa akin bahala sila dyan. Basta importante, ang tignan natin, totoo ba sinasabi o hindi. Doon nakatuon yung natin, hindi ba? Right. Doon ang direksyon. So, yung Percy, maraming salamat doon sa pagbibigay nyo ng mga feedback sa mga tumatawag sa inyo. Ay, salamat din, Bal, mula pa sa New Jersey, si Bal, Sa meron ba tayo? Kami sandali mag-aatid sa inyo ng ilang mga mensahe. Magbabalik kami, wag po kayong aalis. Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8Try Media at 8Try TV, Cable Link Channel 7. This is 8Try TV. Kubo. I look after my mother mostly. What was father like? He was just like you. Strong and so handsome. Ugh, mother! I use magic to tell stories. If you must blink, do it now! About epic battles, warriors and monsters. But I had no idea my stories were actually true. We've been looking for you for so long. Mother! Kubo, you must find your father's armor. It's your only chance. Kubo! Who are you? Your family is very powerful. Your mother used her magic to save you and bring me to life. I'm here to protect you, Kubo. And that means you have to do as I say. Don't mess with the monkey. Have you seen this crest before? Of course. This is a miracle. I have found the son of my master. Your quest is now my quest too. We don't know anything about you. Firing an arrow is hardly what I call impressive. Literally the first time I've ever done it. Your magic is growing stronger. You need to learn control. Don't touch anything. He did it. I got this. I don't got this. Claim your birthright, Kubo. Give this story a happy ending. Do you need a little help? No. Yes. I saw her. I saw her from the train. How could you be so What happened that night? Tell me the truth. We're looking for some men to help us fight an army. How many you got so far? I've always wanted to blow something up. Let's do it. Pick it up! Live jamming tuwing Sabado ng gabi
Alas 11 po ng gabi yan, mapapanood dito sa A-Try TV para po yan sa mga Cable Link TV subscriber. Ho? Kaya kung wala pa ho kayong Cable Link, magpakabit na kayo. Mas mura na, mas marami pa ho kayong mapapanood. At para din, masundan ninyo yung ating pagtatanghal ng live jamming every Saturday evening po yan, 11 p.m. hanggang 1:00 po ng madaling araw. Aanyayahan namin mga mahusay na singer. Bukas po, ang panauhin natin ay yung international artist singer, si Mark Mabasa, X Factor finalist. At kasama po rin na inimbitahan natin ang The Rhythm of Three. Nakadarating lamang mula po sa kanilang mahigit 1 taong pagtatanghal sa international cruise ship. Huwag nyo kalimutan o yan, bukas ng gabi magsisimula. Meron tayo bang tawag? Ito na lang, tandaan ninyo. May tawag ba? Wala. Meron naka-on air ngayon, mga kaibigan, sa amin ho, ito di ba pinresenta sa House of Representatives nung unang pagdinig, nung unang araw ng pagdinig, yung pong video, documentary video na ginawa ng isang journalist, at ito ay journalist ng Discovery Channel. Inilabas yan, international yan, mga kaibigan, parang mga kasama yan ng mga National Geographic nag-conduct ng diba ng documentary. Idokumento nila yung sistema ng mga criminal inmates, tsaka yung mga gang, mga ganon. Ito, ang nangyari dapat, matagal na yan, katunayan, napapanood ko na sa Facebook yan dahil naikukuha na yan, nai-share ng iba mga Facebook users. Ngayon, yan po, mga kaibigan, ano ginawa ni Dilima? Kita ninyo, bago na buko ito, kung talagang si JB po at saka siya walang namamagitang kaugnayan sa isa't isa, mga kaibigan, lumabas yun sa Discovery Channel nandoon pa yung mga litrato nila, itinuturo pa sila ni JB Sebastian, tinatanong sino niya ito? Iba yan ang presidente namin. At ito ang Secretary of Justice. Ang sabi nung British accent yun kaya siguro British yun. Yung sabi, napasigaw anya? Yung kung sa aming bansa yan, tanggal na yan sa pwesto. Bababayan sa pwesto. Yun po mga kaibigan na sinasabi natin bakit hindi inaksyonan? Isipin mo, pinalabas sa Discovery Channel, di buong mundo yun? Nalaman sa buong mundo yun? Bakit walang aksyon si Dilima ron? Di ba? Ba't hindi niya na ipatigil? Alam mo ba kung ano pinakita ron? May sarili siyang istasyon May sariling istasyon doon May mga equipment, may camera. Kompleto At ini-interview pa, sila pa nag-i-interview doon sa mga Bucor official. Akalain mo yun, mga kaibigan, ini-interview nila ni JB Sebastian yung mga Bucor official. Ang ibig ko sabihin, anong measure ang ginawa? Meron ba? Wala naman dinala sa opisina yung yung British journalist. Pagkatapos dinala pa rin sa parang karinderya ron o restaurant, tawag nila. Ino-opera anong gusto mo niya? Hot coffee? Can I offer you hot coffee or hot chocolate? May choice pa Isipin mo yan Anong sasabihin natin na wala kang kinalaman dyan? Pagpalagay mo ng lahat nung sinabi wala kang kinalaman, nung lumabas sa Discovery Channel yun, hindi mo nalaman? Ano ginawa mo? Hindi mo nalaman yun?
Nalaman mo yun eh. Imposibleng hindi eh. Di ba? 6 na taon siya dyan eh. Tigil-tigilan nyo nga kami. Hindoropot ka. Ito po, may text dito si Lourdes Sigwa. Sabi niya, De Lima too disgusting. Kakaibang nilalang. Government asset daw si Sebastian. Mga kaibigan, hindi. Ito, palagi ko, pinalutang niya para matakot si Sebastian. Naku, ba't niya sinabi yan? Parang nilalagay niya sa panganib. Siya nagsasapanganib doon sa buhay niya, tapos sasabihin niya siya nanganganib. Ito, makikita ninyo, pag ang Supreme Court kumilos, paborable kay De Lima kahit wala silang jurisdiction. Tandaan ninyo, simula na yan. Magrararali na yung mga binayaran. Para pabaksakin si Presidente Duterte. Gagawa na ng mga alingas-ngas yan. May mga mamamatay dyan. Sino ngayon? Sisigaw kayo. Taliwas lahat yung sinasabi nila eh. Sabi nyo, human rights, ayaw dumaan sa proseso. Manggugulo, dinidestabilize ang gobyerno, sisigaw sila, ayaw namin ng martial law. Bakit? Gusto ba ni Presidente Duterte ng martial law? Di ba sabi niya, ayoko ng martial law? Kasi gusto niya revolutionary government. Mas gusto ko yun eh. Yung revolutionary government. Martial law, may makikialam. Wala yung martial law, maniwala kayo sa amin. Yan ploy lang yan. Panakot yan dahil akala nila may natatakot sa martial law. Hindi nila alam na ipinagkakatiwala kay Presidente Duterte ng nakararaming Pilipino ang kanyang mga ipinatutupad na programa. Naniniwala marami, mga kaibigan. Kaya nahihibang itong mga ito. Ito yung mga nilalagnat sa utak yan. Yan sila De Lima. Yan Supreme Court. Nako. Isa agenda niya mga yan eh. Kasi hindi nanalo yung presidente nila. Dahil kung magtatagumpay nga naman sila, baka dun sa susunod dahil nakagawa sila ng napabaksakin, mailagay yung gustong maluklok sa pwesto, makikinabang sila. Sila ang beneficiary, hindi ang taong bayan. Ang itanong nyo muna sa sarili nyo, mga kaibigan, ba't ba ginagawa ito ni De Lima? Wala naman sinasagot na issue. Naglabas ng testigo, sinungaling pa, yun ang dapat makulong. Sabi nga, kakasuhan daw. Ako kung tutuusin ninyo, yan ang ma-extrajudicial killing. Bakit? Yung ganyang klase ng tao ba, na ang dami ng kasalanan, yan ba pagkakagastusan ng gobyerno pa para dumaan sa proseso at para makumbiki pakakainin natin? Problema nga natin, pakain sa preso eh. Yan na kaya ipakain natin sa buhaya, mga kaibigan. Alam nyo, sabi ko sa inyo, isa sa dapat na mapansin natin sa pagtistigo ng mga preso, hindi lamang yung droga. Paano natin ma-improve yung kanilang kalagayan? Sabi ko, magtayo ng mga agricultural land, bigyan ng gobyerno, magtayo ang gobyerno ng ganyan, na lahat ng mga itatanim doon na pagkain, kay prutas yan, kay gulay yan, na patutubuin doon, yan ang mga gagamitin sa mga pangangailangan sa pagpapakain sa preso. Para hindi nawawalang hiya yung pondo. Yung mga baboy, ipoltre ninyo kasi dyan sasabihin, ano ulam nyo, baboy? Baboy yung pagkaluto. Yun ang ibig sabihin nun pag sinabing baboy. Walang baboy. Makakabili ka ba ng baboy, pakakain mo sa isang preso, sa isang buong araw, 50 pesos ang budget? Sa aso wala yun eh. Mahal ang pagkain ng aso ngayon, tsaka ng pusa.
Sila wala, ang baba ng budget. Yan tao. Tapos sasabihin mo, 3 square meals a day ba yan? O twice lang? Mga kaibigan, 50 pesos, kahit sa 2 kainan, kakasya ba yun? Ha? Hindi. Binabawasan pa nga yun. Alam naman natin yun. Kaya nga, dapat meron tayong facility o yung allocated na yung lugar. Sila rin ang pagtatanimin. Pwede silang mag-gardening dyan, mag-ano dyan. Hindi mag-gardening, i-organize. Para lahat ng ipakakain sa kanila, doon manggagaling sa pawis din nila. Diba? Malinis pa. Maayos pa mga magalaga ng manok, ng baboy. Pwede silang gumawa ng fish pan. Ang bibili na lang yung bigas. Diba? Kala ko yung shabu. Meron tayong Bureau of Plant and Industry ba yan? Bureau of Plant Industry. O di ba yan meron mga buto yan na ikinakampanya pa nga nila kasi pinamimigay kung saan-saan. O, ba't yan hindi nyo maisip gawin yan? Ha? Mga kaibigan, sobra-sobra Ang kailangan lang gamitan ng utak. At saka ng effort na ang pangunahin yung talagang purpose na mabuti, hindi yung pangunahin magkano ba matataga natin dyan, magkano mananakaw. Si Dilima ba hindi nagnakaw? Naku, Sus Maria Josep, mga kaibigan. Dati nga nagmamantika lang ang mukha niya. Ang hina niya naman, naghanap ang droga dyan, hindi mo alam. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Mga kaibigan, kami po'y pansamantalang muling magpapaalam. Doon po si Peter Talastas. Ang tabangan po, susunod agad ang programang Kasanggamo ang Langit ni Ray Langit. Ito po naman si Percy Lapid. Bukas po alas 11 ng gabi may programa tayo, live jamming dito po sa A-Try TV, via Cabling TV Channel 7, mapapanood po kami. Alas 11 ng gabi po yan hanggang alauna ng hating gabi. Maraming salamat at magandang yumaga, Laila de Lima. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan?